kailangan alerto kayo kung sino ang tunay na may prinsipyo at kung sino ang walang tunay na prinsipyo. Okay? At ano ang mga intensyon sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-examine ninyo kung naging consistent ba ang mga tao sa kanilang posisyon at bakit nila ito ginagawa. Okay? Like for example, itong Plan ICC. Okay? Nakikita nyo naman ang ginagawa ngayon. Hindi ba? Si Inday Sara talaga ay gusto nilang mawala na sa eksena. Okay. Itong plan, ang nangyayari kasi ganito. Gusto daw nilang papasukin mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Okay. Gusto daw nilang mag-rejoin uli. Itong si Laila de Lima, sabi niya, ang mga pumipigil daw dito ay para lang daw sa intensyon ni Duterte. Tigilan mo kami. Hindi mo ako maluloko. Hindi sa lahat ng tao tungkol dito, ako hindi mo mapapaikot, Laila. So, ito ang eksena. Okay. Wala na si Duterte. Okay? Wala na si Digong bilang presidente. Ibig sabihin, wala na siyang immunity sa lawsuit. Okay? Pwede na siyang imbestigahan ng gobyerno. Pwede na nga siyang imbestigahan ng Senado. Pwede siyang imbestigahan ng House of Representatives. Okay. So, ano pumipigil sa kanila na imbestigahan si Digong? Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng DOJ si Duterte, hindi na siya presidente. Bakit kailangan mong gamitin ang ICC para dito, pwede naman ang ating gobyerno. Okay. Now, hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon ay ang mainit na plan na ICC na nung panahon pa ng Duterte administration niluluto ng mga dilaw at ngayon ay kasabwat na ang mga hunyango. Sino ba tong mga hunyango? 'Di ba? I-reveal natin ang mga hunyangong ito, no? Nang mahubaran na ang mga kaek-ekan. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang ang mga kaka-tune in pa lang, hindi pa lumalabas ang inyong comments. Pero ayan, share mga kababayan para malaman nila ang napakaitim na budhi ng mga taong ito. Ayan. Siyempre, no, buhay na naman si Laila de Lima, Drilon, Ontiveros, at Trillanes. Okay. Hello, Connie. Hello. Shout out sa inyo dyan, sa Ohio. Ayan. At sino pa ba? Kailangan natin ilahad sa publiko ang kasalaulaan na ito na nangyayari. Okay. Hello sa mga nasa Israel. Alam nyo naman, 'di ba? At sino pa ba? Dito na natin makikita, no? Hello sa mga nasa Panabo. Ano ba yan? Sa Davao ba yung Panabo? At kung ano ang kanilang mga binabalak, ang mga maiitim na budhi ng mga ito. Hello sa mga nasa Novaliches. Hello sa mga nasa Carmen, Cebu. Hello. Ang pag-uusapan po natin is ano ba talaga ang intensyon dito sa Plan ICC na ito na dapat malaman ng taong bayan. Okay. Hustisya ba ang kailangan nila? Cebu.
Hello sa mga nasa Cebu. Hello sa mga nasa Davao del Norte. Hello, hello, hello. Sino pa ba? Alam nyo naman, no? Isa tayo sa mga Diyos me, yun nakakaloka. Hello sa mga, nasa ba kayo? Hindi nyo sinasabi ko nasaan kayo para ma-shout out ko kayo. Hello sa mga buongiorno, sa mga nasa Italia. Tanong ni Jerosas, may balita ka bakit nawalang SMNI News? Parati namang nawawalang SMNI News. Hello sa mga nasa Bukidnon. Kasi nga, may binabalak nga silang malaki. Kaya ngayon, ang ginagawa nila is tina-target nila si Duterte. Okay? Kaya ko nga i-discuss itong Plan ICC na ito. Okay? Para malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang masamang binabalak. Okay? Hello sa mga nasa Hong Kong. At, huwag niyo po tanongin tungkol kung bakit nawala ang SMNI, no? Ang tagal ko na po na wala na yung programa ko because I am now doing my PhD studies. Hello sa mga nasa Israel. Hello sa mga nasa Hong Kong. Hello. Tanong ni Syke, what is your stand po on the 125 million pesos confidential? My God, Skyla. Ang dami ko lang sinabi dyan. Uulitin ko pa ba para sa'yo? Sino ba to si Skyla D. Santiago? Parang, alam mo Skyla, ilang beses na ako nagsalita tungkol dyan. Gusto mo, bakit gusto mo ibalik dyan ang topic? Tapos na yan. Tapos na yan topic na yan. Pero kung gusto mo ulitin ko yan sa'yo, Skyla, ang tanong ko muna sa'yo, alam mo ba kung paano tumatakbo ang proseso ng gobyerno? Kasi kung hindi mo alam kung paano tumatakbo ang proseso ng gobyerno, walang kwentang makipag-usap sa'yo. Okay. So ayun na nga, mga friends. Uulitin natin at kailangan natin manindigan. Alam niyo naman ako, no, lahat ng stand ko ngayon ay ang aking stand. Simula nang ako ay nag-vlog. Kapareho ko yan si Maharlika. Si Maharlika, consistent ang stand yan tungkol sa electoral reforms. Kaya makikita nyo kung sino ang mga hunyango at kung sino talaga ang may totoong prinsipyo at paninindigan sa mga panahong ito. Hello sa mga nasa Qatar, at sino pa ba? So, ayan na. I-discuss ko sa inyo ang totoong intensyon dyan sa Plan ICC na yan. Okay? Na niluto na yan nila Trillanes, nila Laila de Lima, nung Liberal Party. Okay, at ito nila Ontiveros nung panahon pa ni Duterte. Ayan. So, good evening sa mga nasa Qatar. Oh, ang dami pa rin nating mga nasa Qatar na nanonood. Hello sa mga nasa Dubai. Ayan. At kita nyo naman, buhay na buhay uli si Laila de Lima. Pero, di ba, ang gusto nila is, i-discuss ko yan, no? Hello muna sa mga nasa UK. Hello sa inyo. Ayan, i-share nyo ito kung gusto nyong malaman ng mga taong bayan ang tunay na intensyon tungkol dyan sa Plan ICC na yan. Okay, so, hello sa mga nasa Hong Kong. Okay, alright. So, ano bang tunay na intensyon dyan sa Plan ICC na yan? Good evening sa mga nasa Thailand. Tanong ni Skyla, di po ako against ng Duterte. Isa lang po ako yung giving question. Ano daw? Diyos niyo, para daw sa intrams nila, Skyla. Ano naman kinalaman ng intrams ninyo sa confidential fund? Hello Alvin, hukaket met yaw. Hello sa mga nasa South Africa. Okay. So, tanong ni BG Elado, marami nagde-demand na mag-speak up na daw si VPSD at wag na umasa sa Peking Unity na yan. Tingin niyo po, Miss Sas, kailan po ba dapat mag-all out si VP?
hayaan niyo pong si Inday Sara ay magkaroon ng kanyang sariling desisyon. Si Inday Sara po ay hindi po basta-bastang naggagawa ng desisyon. Okay? Lahat po ito, eventually, ay magkakaroon po ng kasagutan sa tamang panahon. Pati, alam nyo, ito lang yan, ha? Ito lang yan. Kailangan alerto kayo kung sino ang tunay na may prinsipyo at kung sino ang walang tunay na prinsipyo. Okay? At ano ang mga intensyon sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-examine ninyo kung naging consistent ba ang mga tao sa kanilang posisyon at bakit nila ito ginagawa. Okay? Like for example, itong Plan ICC. Okay? Nakikita nyo naman ang ginagawa ngayon. Hindi ba? Si Inday Sara talaga ay gusto nilang mawala na sa eksena. Okay. Itong plan, ang nangyayari kasi ganito. Gusto daw nilang papasukin mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Okay. Gusto din daw nilang mag-rejoin uli. Itong si Laila de Lima, sabi niya, ang mga pumipigil daw dito ay para lang daw sa intensyon ni Duterte. Oy, tigilan mo kami. Hindi mo ako maluloko. Hindi sa lahat ng tao tungkol dito, ako hindi mo mapapaikot, Laila. So, ito ang eksena. Okay. Wala na si Duterte. Okay? Wala na si Digong bilang presidente. Ibig sabihin, wala na siyang immunity sa lawsuit. Okay? Pwede na siyang imbestigahan ng gobyerno. Pwede na nga siyang imbestigahan ng Senado. Pwede siyang imbestigahan ng House of Representatives. Okay. So, anong pumipigil sa kanila na imbestigahan si Digong? Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng DOJ si Duterte, hindi na siya presidente. Bakit kailangan mong gamitin ang ICC para dito, pwede naman ang ating gobyerno. Okay. Now, bakit hindi yan ang kanilang ginagawa? Hindi ba? Okay. Bakit hindi ang House of Representatives? Bakit hindi ang Senate of the Philippines? Bakit hindi ang DOJ? Ang korte, nandyan, naka-open ang korte. Walang balakid. Walang balakid kasi hindi na presidente si Duterte. Hindi siya immune sa lawsuit na kasi isa na lamang siyang private citizen. Naalala nyo nung Mama Sapano, 'di ba? Nung presidente pa si Pinoy, hindi siya maimbestigahan, hindi siya mapatawag sa Kongreso, sa Senado. Pero nung hindi na siya presidente, nagkaroon di ba ng hearing ng sa 44 sa Senado? Sa Senado ba yun or sa Kongreso? Basta sa Kongreso, hindi sa either sa Senado or sa House of Representatives. Ngayon, gusto nila yung ICC ipatuloy. Bakit mo nga ipapatuloy? Pwede na ngang imbestigahan si Digong ng kahit anong sangay ng gobyerno. Pwede na nga siyang sampahan ng kaso sa ating mga korte. Pwede nang sampahan ng kaso sa Kongreso. Pwede na siya imbestigahan ng Kongreso, pwede na siya imbestigahan ng Senado. Ang DOJ pwede nang kumilos. Ayan ay kung totoo talaga na ang layunin nila ay para imbestigahan yung nangyari doon sa drug war. Kasi open na pwede na siyang imbestigahan di ba? Andyan na. Wala na siyang immunity sa lawsuit, di ba? Okay. Ngayon, patay na si Mali sa Manila. So, okay. Anong gusto mong gawin natin? Kaano-ano mo ba yan?
Okay? So, ayaw nilang imbestigahan. Okay? So, gusto nila yung ICC. Ano ba yung layunin nila dyan? Ang layunin nila dyan, si Sara Duterte. Naintindihan ninyo? Si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte kasama na doon sa listahan. Biglang nasama na si Sara Duterte. Can you imagine? Si Sara Duterte ay hindi kasama sa original complaint. Tapos ngayong taong ito, biglang nasama na si Sara Duterte. Si Digong, okay, gusto nilang pabagsakin si Sara Duterte. As simple as that. Kasi nga, si Sara Duterte ay masyadong malakas. Dahil si Sara Duterte ay elected ng overwhelming majority. About 60% ng voters, si Sara Duterte ang piniling vice president. Okay? Mas mataas pa nga yung botong nakuha niya kaysa kay Bongbong. Okay. So, kailangan nilang tanggalin si Sara Duterte sa political scene. Okay? Hindi yan totoo, Salt. Ano yung hindi yan totoo, Salt? Sino si Salt? Diba? So, ang gusto nilang patanggalin ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay nasama na sa listahan ng ICC. Diba? So, gusto nilang tanggalin sa eksena, okay, sa political scene. Kaya ayaw nilang gawin dito diyan sa Pilipinas na imbestigahan si Digong. Okay, gusto nila tatanggalin, okay, si Digong and eventually of course si Sara sa Pilipinas at doon siya sa Dahig para ma-demobilize sila. Okay, para ma-demobilize sila. Wala silang pakialam. No, wala silang pakialam sa mga namatay sa drug war or whatever. Okay, hindi ako naniniwala diyan, no? Dahil kayo ay wala naman talaga kayong mga pakialam sa mga Pilipino. Dahil kung kayo ay may pakialam sa mga Pilipino, dapat yung MOOE ninyo ay nililiquidate ninyo up to the last centavo at hindi liquidation by certification. Tapos sabihin nyo, may pakialam kayo sa mga Pilipino, ululus-lus ninyo. Wala kayong pakialam sa mga Pilipino, may pakialam lang kayo sa mga political ambition ninyo. At sa kung magkano ang makakamkam ninyo sa gobyerno. Itong ICC na ito, this is all about local politics. Okay? This is all about Philippine politics. You want to remove the Dutertes from the scene. As simple as that. You don't care about dead people, my God. Kayo, you cared about, ang dami-dami nang balita ngayon about mga napapatay ng adik. But kayo, ikaw, Laila, hindi ka nagsasalita. Ikaw, si Risa, hindi ka nagsasalita. Diba? You don't really care about these people. Let's not kid ourselves here. So, gusto nilang matanggal ang mga Duterte sa eksena. Okay? So, ngayon, ang ginagawa nila, ang gagawin nila is yung ICC, yung pakikilusin. Of course nga naman, kung magkaroon ng warrant of arrest, si Duterte and possibly si Sara is kailangan ilipad sa Netherlands, sa Dahig, kasi doon ang hearing. Okay? So, mawawala na sila sa eksena. Mawawala na sila sa political scene kasi nandun sila sa Dahig, sa Netherlands, para usigin. Diba? So, sino yung mga susunod dyan? Pati si Bato, of course, no? Kasama siya doon. Pati si Bongo, kasama siya doon. Diba? So, that's what they want to do. They want to remove them. It is for their political ambition. Okay? Kasi, ayaw nilang aminin na maraming Pilipino ang sang-ayon sa ginawa ni Duterte nung kanyang panahon. Kitang-kita naman sa survey Kitang-kita pag tinanong mo yung mga ordinaryong Pilipino at may mga nangyayaring krimen sa Pilipinas ngayon ang hinahanap nila si Duterte. Masyadong malakas si Duterte, no? People love him because Duterte was willing to dirty his hands in order to protect the Filipino people against these criminal elements na nagte-terrorize sa kanila
sa bawat lansangan ng Pilipinas. So, kailangan tanggalin nila ang mga Duterte sa eksena. Ginagawa na nila yan. May mga kumikilos na rin sa likod, no? Lalo na yung isang blocker dyan na nanahimik bigla. Kunwari, nag-aaral. Pero alam ko ang ginagawa mo. Dong. Alam ko ang ginagawa mo. Kumikilos ka na rin kasabwat. Kasabwat ang isang opisyal ng gobyerno at isang hindi opisyal ng gobyerno. Tatlo kayong magkakasabwat na gumagawa ng mga dirty jobs, okay, behind the scenes for Bongbong Marcos, at kasama ka na pagkatapos mong kumita ng napakalaki, okay, mula sa mga Duterte supporters na naging dahilan kung bakit ka umangat. Ngayon ay kasabwat ka ng putang ina ka sa pagpapabagsak sa mga Duterte? For what? Ano tong si Montesa? Ikaw tatanggalin na din. Tatanggalin ako from what? Eh, hindi naman ako government official. Ma-block nga to si ano. So yun ang ano nila, no? So, may mga kumikilos na rin sa likuran. That's what they wanted. That's what they wanted to do. Okay? So, yung isa dito, kunwari, busy-busy yan. Okay? Pero working behind the scenes. Kaya tahimik na eh. Working behind the scenes, kasamang isang government official at non-government official. Tatlo kayo na nagpaplano na kung paano pababagsakin ang mga nakapalibot kay Duterte. Ano? Diba? Nakakaloka. Hindi, I cannot imagine that you would go there. No? What happened to you? Diba? So, makikita, alam niyo yan. Tatlo yan sila, no? Pagkatapos dumikit sa mga Duterte para siya yung, at itaas siya ng mga Duterte supporters, suportahan, sila ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pangalan, diba? And now, ganun yung kanyang anyways. So, ayun na nga, yung ICC na yan, it is about bringing the Dutertes down. Okay? Si Digong and si Sara. So, the father and the daughter. Kasi masyadong malakas itong dalawang to eh. No? People are still clamoring for a Duterte-style leadership. Kaya nga si Tulfo ang si Tulfo mataas din sa survey. I saw a survey conducted, no? I don't know kung na-release sa public, but the survey, the polling house showed it to me. And this is itong nagpapa-survey na ito is Joey Umakyat Ka. Ito nagpapa-survey na ito is talagang ito yung pinagkakatiwalaan ng mga politiko kasi honest ito. So hindi ito yung babayaran mo para masahihin yung ego mo kung politician ka. Itong survey firm na ito talaga yung kinukuha ng mga politiko para malaman talaga yung katotohanan. So, ang katotohanan, mga kaibigan, is napakalakas ng clamor. Okay? Napakalakas ng clamor ng mga Pilipino sa Duterte-style leadership. Kaya nga si Tulfo mataas. Kasi si Tulfo, hindi niya parang Duterte din siya, 'di ba? Yung Vargas at kayang ganyan. So yun ang clamor ng mga Pilipino. So eto. So ngayon, ang eksena natin is itong plan ng ICC is talaga para patumbahin ng mga Duterte. This has nothing to do with the people who died during the... Ikaw, ano masasabi mo ba yung
Hello mga kababayan, ito po ang ating biological woman co-host na si Joey. I-add niyo po siya. O, Joey. Hello, hello, cosmological woman of the universe. Ano na? Nakakaloka yung mga developments today. Diyos me. Parang ano na dito? Parang martial law na dito. Bakit? Diyos me. Well, Bakit parang una, martial law? well, una, ah, ang hindi ko maintindihan, no, why a news company is being taken is being taken down in social media. Um maraming argument na maraming argument. Hindi kasi private kasi ang Facebook kaya parang they can do whatever they want, kineme ganyan ganyan. But I think it's an utter bullshit. Paulit-ulit to I really think that social media platform, especially kung ang ano niya, what is the valid reason why you are going to refuse someone to not use your app? At least the government man lang dapat can intervene if whatever reason that they have in refusing service sa isang group or sa isang individual is applied to all, because any people, any group owes that to another, that you treat them fairly, 'di ba? That you treat them fairly. So ayun, parang sunod-sunod na yung mga na-unpublish ngayon. Ang dami, parang hindi na ako magugulat pagka unpublish na rin ako. Pag unpublish na rin ako, I mean, kapag galit na galit ka kay Tamba, parang ma-unpublish ka ganon. That's one thing. And then, ayun nga, nakipag-usap, yung narinig mo na ba yung yung peace negotiation with NDF? Actually, na-discuss ko yan kanina, no, sa aking live. Mm-mm. And alam mo naman, biological woman, hello, universe! Charot. Hello, universe! Ganon, dapat. So, it doesn't make any sense. Did you read the statement? Of, yun, Did you read nabasa ko the yung press statement? release ng press release sa Presidential Communications Office. Is there Sabi doon, di uh, ba, yung ano daw, pag-uusapan daw ang roots ng arms struggle. mm. Bakla, 2023 na roots pa rin ng arms struggle. Kaloka. Actually, sa start pa lang ng term ni PBBM. Meron na talaga akong naririnig ng mga groups na hindi, iba yung NDF, iba yung NDF. Hinihiwalay nila yung NDF sa entire equation. Basically saying na iba sila, yung CPP, NPA, yan, terrorist talaga yung mga yan. Pero yung NDF, hindi. Ganun. Parang, Hindi nila alam. They don't know the structure. yeah! The structure is, magkakasama yan. Iisa lang sila. NPA, it's because they are like one, kasi nga, of course, they have to organize, the government. They are operating like a government. Yan ang hindi naintindihan ng mga tao. Okay? So, NPA is simply like the armed component of the CPP, NPA, NDF. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao. So, ngayon, ako nga, as I mentioned, ito matalino ka, Joey. So, itatanong ko sa iyo yung tinanong ko sa live ko kanina. At baka masagot din ito ng mga nanonood din ngayon. Bakit walang communist country ang nangangampanya para i-abolish ang NTF-ELCAC? Bakit ang mga bansang gustong i-abolish ang NTF-ELCAC ay hindi mga komunistang bansa at mga members pa ng NATO?
At ang NATO ay tinatag noong Cold War para pigilan ang paglaganap ng komunismo mula sa Oo. Soviet Union. At Mm-mm. bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay Nasa nasa Netherlands Netherlands. na isang NATO country? Mm-mm. Tactical alliance. Di ba? Diba? Ano ba to? Perhaps. Mm-mm. Baka ano na to, girl? Mercenary group. Yeah, sila hindi sila ideology based Hindi or well, na, di ba they're yun naman. mercenary group Mercenary group na na. lang talaga sila. Oo. Diba? Kasi wala kahit isang communist country. Mm-mm. Girl, ilan ang communist country ngayon? You have Vietnam, you have China, you have Cuba, you have North Korea, you have some socialist, communist leaning in South America. Mm-mm. No one is standing behind them True, except the Western countries. true. Kaya yung mga Mm. ano yung mga ideological war kineme. Pagkatapos they want to align their politics doon sa ideological line. Hindi na yan nagwo-work eh. Hindi na ganun yung usapan eh. Wala hindi ano yung totoo ngayon, yung nangyayari ngayon, yung real politics ngayon is it's really about how you can use each other's company. Ayun Ganon, nga 'di ba? yan. 'Di ba? Kasi all of this happened in 2023. Can you imagine? 'Di ba? So, ano yung ano? Ano yung intention? Kaya yun nga ang intention nila dito sa ICC kasi nga Joey, hindi na presidente si PRD. So, pwede na siya imbestigahan ng korte natin. Pwede na siyang kasuhan sa mga korte natin. Limpak-limpak, Na 'di ba? limpak-limpak. Bakit sila nang magre-rely sa ICC? Because they want to physically remove the Dutertes from the Philippines. Mm-mm. Because that's Diba? the only way they can beat them eh. That's the Oo. only way they can beat them eh, Kasi 'di ba? pwede, kasi syempre pag kinasuhan mo, di ba, syempre kailangan final and executory pa to. Kasi sa Mm-mm. ICC, girl, wala namang appeal sa ICC. Mm-mm. Tsaka they So can yun yung, they can issue warrant of arrest at any point of investigation, 'di ba? hindi, ikukuha pa yan from the court. From the I-apply pa yung ICC. warrant of Oo, arrest pero I from the court. mean no, so The may prerequisite prosecutor, din. yes, the prosecutor Oo. can actually nga, uh, I think formalities na lang itong kunwari na investigation, no? Kasi Mm. they're possible witnesses kasi kunwari nasa labas na yan eh. Mm. And ang ano niyan is the uh, si kasi si Sarah kasama na eh. Oo. So si Sarah talaga ang target diyan. Mm. Gets mo? Mm. So itong kasi nung nakaupo si Duterte lang. Nung Mm. nakaupo na si Sarah as Vice President, kasama rin Dalawa si na Sarah. sila. Di ba parang, Mm. Alam na so, alam so no. kaya, Well, yung nung isang araw nga, 'di ba nung nag-usap tayo dito, ang klaro talaga is itong bitak na ito ng relationship, yung political relationship ng Marcos Duterte should be traced as early as February 2023. Well, ano nga yan tawag dito, probably yung 'di ba for you sabi mo nag-start yan, nagtalagang pumutok talaga yung crack is at the time na nagsalita si Inday tungkol dun sa Afghan. But the manifestation of that pagputok, yung bitak na yan, nakita noong February when they did not act on GMA's House Resolution 780 unequivocally protecting former President Rodrigo Roa Duterte from the investigation of ICC na hindi binigyan ng due course ng Kongreso. At wala ring statement ang Pangulo doon or whatsoever. So,
kumbaga parang ano eh, mm, yung mga si Inday is still very cordial and ano eh. Pero as observer, makikita mo na kasi talaga, hindi, you can't deny this anymore. Min, ano ba? Sino yung mga naniniwala pa ba may unity dyan? Diyos eh. As in, this is very, very clear. This is very, very clear na napapunta sa ganun yung direksyon. And wag na po nating paglolokohin yung mga sarili-sarili natin na meron tayong isang vision. And now, ito parang siguro naman, the mere fact that the government is negotiating with NDF on top level on top level table ganyan. Hindi ba 'di ba parang ano nangyayari? Bakit ganyan? Ano na 'to? Parang ay nakakahiya ba't ako nag-participate dito? Ba't ako to tangina? Oh. Nakakasuka. Ganon. Kaya nga ano eh, budol of the century to girl eh. I Talaga, know. Grabe. As in, nakakaiyak sa galit. Ano Naka- to? kaya nga eh, parang si Lenny ba yung nanalo? Hello, hello Philippines! Si Lenny ba yung nanalo? Akala namin yung lalaki yung binoto namin. Ba't parang si Lenny yung nanalo? Can you imagine, nakikipag-away ka, nakipagbardagulan ka sa mga kakamping, yung pala at the end, yung mga kakamping, din pala yung mananalo. Poodle of the century. I mean, I cannot really understand this, no. Naalala ko, yung isa sa mga pinakaunang bardagulan ko doon sa ibang mga BBM supporters is really about this. Kasi alam mo yung entire reason kung bakit ako nag-vlog SAS is really because of local insurgency issue. Kasi ano eh, ramdam kasi to ng mga tao sa kanayunan eh, yung hindi pag-develop ng lugar ninyo dahil sa mga ganitong klaseng threat. It is just so real na kaya nga sobrang successful ng NTF-ELCAC at nakikooperate yung mga tao. Kasi finally, there is yung approach na So, talagang mag-work. so nakita mo na yung diversionary foreign policy, how it's working. So, yung mga totoong threat sa pang-araw-araw sa buhay ng mga Pilipino, wala silang pakialam. Yes. Krimen on the streets, 'di ba? Nagugulat nga ako, girl, ang dami ko nang nakikita sa Facebook ng mga high school girls tinitegi ng rape and murder ng addict. Ewan ko, ako lang ba 'yan? Ako lang ba yung nakakakita or kayo rin? Parang every week merong ganon or whatever. Tapos ang eksena, tapos yun, hindi, lahat tayo magalit sa China. So, ngayon, because of that, naging focus na yun ng attention. Pero yung mga totoo talaga na threat sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Kita mo pagdating sa shabu, very soft. Pagdating sa CPP, sa bandit group ng CPP-NPA, very soft. Pagdating sa may-ari ng mga sa oligarko, may-ari ng kuryente at very soft. Pagdating sa pagdating sa mga politiko na is very soft. So lahat na talaga na mayroon talagang kinalaman sa buhay ng mga Pilipino sa araw-araw, wala silang pakialam. Ang ano lang nila is, hindi, China ang kalaban natin. Oo, manindigan tayo doon. Yun lang ang importanteng paninindigan sa kanila. So, Diba? kita mo lumabas si Laila, ang bukang bibig niya kagad, ICC. Pero, yung mga tao ngayon, girl, gutom. Wala nang, alam mo yun na, ay?
Yun talaga yung concern mo, sis. Oo. Saka Bigla, wala rin siya, di oo. ba? Parang asarap konyatan rin ni ano eh, nito mga to na parang Bex, bago ka mag-transcendental importance dyan, doon ka muna sa ano, doon ka muna dun Everyday, sa practical everyday, level. oo. Oo. Pwede bang doon muna tayo sa everyday concerns ng mga Oo. Pilipino? Bago kayo transcendental importance dyan, yung katawang lupa nyo muna yung asikasuhin ninyo. 'Di ba? Doon muna tayo Di ba? sa katawang lupa natin, na mga So, gutom at walang ano. so ngayon, buhay na lahat. Buhay na lahat ng buhay na lahat ng mga na-flash sa Inodoro noong 2022. Sila ngayon yung bida. Can you imagine? Oo. Totoo, nakakaloka. As in, I mean the ano no, um the emergence of Martin Romualdez na nagpupunta sa palengke, nakakasuka. Diyos me. As in, alam mo, ni-review ko yung ano. Sabi ko ganun, anong ginagawa nito ni Martin? Paano nila i-justify na nasa palengke siya? Ganyan, parang, anong ginagawa niya dyan? So ngayon, ang sinasabi ni Martin is, nandun siya because of the oversight function of the House of Representative. Ganyan. Huh? Tapos sa akin, parang, bakla, hindi ganyan ang oversight function. Alam mo, pinagloloko na talaga tayo, no? Talagang, Yung putang ina nito, ano oversight function ang pinagsasabi nitong tambaluslos na to? Alam niyo po, mga kababayan, ang oversight function po ay talagang meron naman ang House of Representative, okay? Ang oversight function is basically the power of the House of Representatives, the Congress, the legislature, to invest, create post-enactment congressional hearing. measures. Oo, Mm. congressional hearings. Congressional hearing, correct. So actually there are there are three ways on how you can exercise your oversight what do you call this? Your oversight functions, scrutiny, legislative inquiry, at saka there's another one na ano. But anyway, so ngayon kung yung possibility na ikaw ay magha-hands-on at pupunta ka dun sa actual na ano, very, very remote yung chance na yon na i-exercise mo yon. Okay? Very, very remote yung chance na yon. Okay. Sabihin na natin na, kasi you have to understand, ganito yung structure sa Kongreso. Meron kang House Speaker, si House Speaker, taga-timon yan. Taga-timon yan ng ano yung ipa-priority nating batas, ano yung mga ganyan-ganyan, ano yung mga issue ng lipunan na gusto nating gawan ng ad hoc committee, ganyan-ganyan. So sa Congress po, marami pong mga committees yan. Yung mga committees na yan, diyan dinidiscuss yung mga bills na ipapasa para pag-usapan at repasuhin bago dalhin sa plenary. Okay? If you're going to look at the House rules, okay, ang oversight function nasa committee. Yung mga committee, sila ang responsible na i-exercise ang power of oversight. So pagka ikaw, kunwari, merong bill dyan, bill para ibaba ang kuryente, kinemerut kembot, ganyan. O pagkatapos gustong maintindihan kunwari ni Congressman A, teka, paano ba to? Makabisita nga sa planta ng sa power plant or sa NGCP or whatsoever. Probably, in a very, very, very remote chance na gagawin nila yun, siguro Hindi, pupunta sila sa NGCP. hindi. Pero napakalit ng chance, magpapel-papel lang Hindi, kailangan mo dyan. hindi, bakit sila nasa sa farmers market? Nandun ba ang issue? To ensure daw na walang nagtataas ng presyo dahil magpapasko na. Yun Sa ang farmers, paliwanag ni Martin sa far, Romualdez. sa lahat ng palengke, iikutan niya. Dun sa syala-syala pang farmers market na kung saan si Daphne Osenya ay namamalengke. At yung mga tita Talaga? mong syala doon namamalengke, di ba? Diyos me, nararamdaman ba nun yung taas ng presyo? Talaga po, sa farmers market talaga siya pumunta kung saan ang mga mayayaman ay namamalengke. So pumunta po sila doon para po masigurado nila na ang mga mayayaman po ay hindi po gagastos ng malaki ngayong Pasko. Tangina talaga.
Tapos ito yung nakakaloka. Yung House Speaker po kasi, ang trabaho niya ay i-supervise ang mga committee. Okay? Ang trabaho niya i-supervise ang mga committee. So ang daming committee, 66 yung committees natin ngayon sa Kongreso. Yung standard committee. Pagkatapos May may mga akyat ad daw. hoc pa. Si Arniel Serrato. Arniel Serrato, gusto mo umakyat? Umakyat ka, go, mag-request ka. Tapos, So ngayon, yun yung trabaho niya, i-supervise yung mga committee, sino yung dapat na pagsamahin, sino yung dapat na mag-coordinate on certain kinemerlo, ganyan-ganyan. So ngayon, ang trabaho niya is supervise. Ngayon, let's say for example, kunwari legitimately naman talaga dinelegate yung power to do oversight function kay Martin Romualdez. Like I said, yung oversight function, yung magagawa ka ng mga measures na magagawa ka ng mga post-enactment measure in order to ensure that the law is being applied in accordance dun sa vision ng Congress. Okay. Yung pag-epal dun sa actual na application niya, it's a hindi ko sinasabing zero chance that you're going to do that. But before ka makarating doon, ang dami-dami mong tatablahin, 'di ba? Kagaya na lang nito ni Martin Romualdez para maging legitimate yung pagpunta niya doon sa yung kunwari yung pag-investigate niya ng pag-inspect niya ng warehouse ng bigas or yung pagpunta niya diyan sa palengke. Ilang ilang committee yung sasagasaan niya. So, ibig sabihin ba yung mga committees na yun, dinelegate sa kanya na, ay, House Speaker Martin Romualdez, kayo na po ang mag-exercise ng oversight function. So, ikaw, parang ganito siya, no? Nagtatrabaho ka sa mall, tapos ikaw yung sales lady. Yung sales lady, ito yung committee. Ito yung committee. So ngayon supposedly, ikaw yung magtatrabaho, ikaw dapat yung nakaharap sa ikaw dapat yung nakaharap dun sa mga customer, ganyan, ganon. Pagkatapos, dinelegate mo yung trabaho, may bumili. Sabi mo dun sa supervisor mo, ay supervisor, sandali, ikaw na nga magbenta sandali. dito. Arniel, mag-request ka meron dyan sa bottom ng iyong is yung dalawang tao na button. Makikita mo yan. Ayun. So, alam mo yun, SAS na, ikaw, supervisor mo, si Martin, ikaw yung committee na may hawak nung trade and industry issue. Pagkatapos, yung trabahong pang sayo, i-delegate mo dun sa supervisor mo. Diba? Wala, alam Diyos mo, me. ini-excuse lang tayo ni Martin Romualdez. Walang ganyan. Nakita mo ba ang House Speaker ng United States? Ang sistema natin, pareho lang ng sistema ng Amerika. Saan mo nakuha yung mga ganyang eksena? Turo, nakakasuka. Diyos ko, Sobrang nakakasuka. Lord. At ang nakakasuka, yung mga tambalos-los vlogger na kung magsalita, kami pa ang mga nagtatrabaho, mga putang ina nyo. Anong pinagsasabi yung trabaho-trabaho? Ginagawa niyong kaharian niyang House of Representative. Fuck you! Diba? Pagkatapos you're going to sing praises on this one, nakitang-kita na binabalahura sariling rules nila sa House of Representatives, hindi marespeto niya ni Martin Romualdez. Ina, ano sinasabi niyong trabaho-trabaho? Ulol! Ina, kasi Well, welcome to Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Sabi daw si boss, sabi si Banat by boss Dada, biglang pro Marcos na, ha? Bakit? Anong sinabi? sino Anong daw? sinabi nila? Si Banat by daw pro Marcos na. Paano? Anong sinabi? Mas may rabis pa nga yun sa pagka-anti-Marcos nung. Paano Oo. nangyari yun? Baka naman ano lang kayo. Baka naman sarcastic. Hindi Oo. lang kayo marunong makaintindi. Correct. So, ayun na nga. Ay, Peter! Akyat ka, Peter! Nandito si Peter. Si Direk? Para meron tayo. Oo, direct akyat ka. Mag-request ka umakyat. Ano daw kayo na
May nag-share sa akin ng link. Oh, ito, meron live yung SMNI, ganyan. Direct, Sabi kasi, mamaya ko papanoorin. Pagbalik ko, wala na. direct Burado akyat na ka. sila. Para sali ka sa conversation namin. Direct, meron diyang button yung dalawang tao, mag-request ka. Ito naman si Arniel. In-explain na nga sa'yo, ayan meron dyan dalawang tao na pipindutin mo na button. Di ba? Ayan. Game na. Ayan, direct Oh, makichika ka sa amin. At saka oo. Arnau. Ayaw So, ayun na nga, ang eksena. Mm-mm. Baka daw naka-PC. Well, kung PC ka, ewan ko paano ka paakyat. So, sa lower left, no, kung phone ka, sa lower left, meron diyang sign yung dalawang tao. So, makikita nyo, di ba? Lower left corner. Mm. So, ganun na nga ang eksena. Hindi Mm-mm. natin alam kung ano ba to. Alam na natin kung saan patungo itong mga pinagagawa nila, di ba? So, really, ano na talaga tayo, girl? Bumalik tayo sa Pinoy 2.0. Oo. Pinoy 2.0. Ah, may restriction daw si direct. Mm. Siya eh. Di ba yung criticisms nun kay Pinoy was that um, mabait daw kasi siya. So parang ang real problem about Pinoy is he can't really draw the line doon sa mga taong lumalapit sa kanya. So kaya He madali can say siyang no. he can He say no. can say no. Oo. So basically, that's PBBM now, 'di ba? I mean, alam mo yung, uh, if there's one thing naman kay PBBM at kay PBBM, I think he's really he's a very amiable guy. Ganon. Parang talagang siya, talagang mabait siya at very accommodating. Kaso nga lang syempre sa leaders natin, hindi yung mabait yung hindi hindi yung mabait yung kailangan natin eh. We Pare, need pare, someone. pare, si ano rin, si Pinoy din saka si BBM, pareho sila ng story with their fathers. Oo. Oo. Di ba si Pinoy, ano rin yan ni Ninoy. Hindi rin siya bet ni Ninoy. Mm. Ang favorite din ni Ninoy is yung anak Ay, si niyang babae. Chris. Oo. Si Chris. Oo. Hindi Ay, rin nako, deja siya. vu. Mm. Deja vu, di ba? True. Deja vu. So ang ano nito, basta ang eksena nito is ano na to pababagsakin talaga yung mga Duterte. That's as simple as that. Mm. Sabi daw, is this the end of the Dutertes? Well, you cannot say it's the end. Pero, beleaguered sila. Alam mo, ito ba mga Mm. nagre-request umakyat? Gusto niyo ba talagang umakyat? Or ano? So Baka ganun lang mamaya, yan. naghihimas kayo dyan ng kinemerlu, Oo nga, nakakaloka. Baka maano pa yung live namin. So, yun yung eksena. Sabi AFP apagising-gising. Hindi nga pwede yung AFP because AFP is ang commander-in-chief nila, si BBM. President. Wag niyo sa laulain yung government natin. Huwag kayong magpatawag ng ganyan. You know, it's still May meron ding mga usap-usapan tungkol dun sa amnesty, 'di ba? Yung sa amnesty mm, ng CPP, NPA, NDF. Kasi nung time ni PRRD, yung amnesty ine-extend to individuals. mm, Tapos kinuwento to ni Kaamihan yung proseso. Tapos hanggang sa maging eligible ka mag-apply ng tapos sobrang talaga, sobrang tedious talaga. Ganon. Ngayon recently nag-issue si PBBM ng amnesty na grupo, na grupo, ganon. So
syempre, ano ba yung effect ng amnesty? Syempre, pag ikaw nabigyan ka ng amnesty, kalimutan na talaga yan sa lahat ng kasalanan mo eh, ganyan. Also, to Mm-mm. be fair, meron namang mga limitations. May mga limitations yan na mga, pag nakumit mo yon pag nakumit mo yon ay, hindi ka magko-qualify dun sa amnesty. Ganon. Pero, syempre, nakakataas ng kilay kasi, di ba, parang, ano yung mali dun sa proseso before na, di ba, na dapat yung tao yung mag-a-apply. Yung siya, kasi the group remains, di ba, a problem. Di ba? The group remains a problem. So, how sure are we na hindi ma-abuse yung, kasi pag sinabi ko, former, kunwari, miyembro ako, sasabihin ko lang, I was a former member. 'Di ba? I was a former member. That would initially make me qualify, 'di ba? Doon sa ano na 'yun. So may ay, marami pang ano yan eh, marami pang sanang Ito gusto nga, ako sabi ni, marinig patungkol doon pero may, mali nga, sabi ni Adrian, naunang amnesty versus peace talks. true. So, ano pag-uusapan yun sa peace Oo, talks? Ano oo, yung, ano, so, yun nga ang sabi, pag-uusapan doon sa peace talks is para daw yung root of the armed struggle. Mga bakla, yung root of the armed struggle na yan, girl, nung kauna-unahan pang nagkaroon ng peace talks, pinag-uusapan na yan. Saka isang malaking kahunghangan. Can you imagine, ang nandoon is si Lagdameo. Si Lagdameo is Tadeco. Ang Tadeco ay isa sa mga tinatarget ng CPP and PA. Because nga yung ano-ano nila na abuse daw. Ano, are you serious? Niloko tayo Sabi ni, harap-harapan, ano? oo na. Alam mo, gusto lang talaga ng picture. Ano nga Mm, siya, showbiz government. totoo. Kadiri. Eh, ang usap-usapan nga, hindi raw nagkaroon ng mga, well, yung no, we know the people who work really hard to make NTF-ELCAC work nung panahon ni PRRD, and it significantly gave dent doon sa local insurgency problem. Pero yung yan yung hindi, well, yun yung mga tutubi sa parang na sinasabi na hindi talaga siya nagkaroon ng thorough consultation, ganon. And that's really scary, ha. That's really scary. Kasi syempre, at the end of the day, this is a very, very serious talk. And makita mo na noong panahon na talagang nilalaban tong programa ng NTF-ELCAC, ang dami talagang mga nag-emerge na mga, yung who really devoted their time and energy in order to really control and fight local insurgency. So yung mga ganitong desisyon that is not being um, coordinated with people, maaari itong maaari itong mag-cause ng sa sa government ni PBBM, and make us unstable moving forward. Para siyang magiging feeling ko baka maging maging lava na maaaring pumutok anytime kapag patuloy na nangyari. Kasi ano ba naman kasi ang ano niya, ang ito may magjo-join, si Mirna Nas. Kasi nga, ano ba naman, saan ba tayo patungo? Mm-mm.